Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang tatalakayin po natin ngayon, President Bongbong Marcos. Ang tugon po niya ay he's lying, sabi po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tungkol po ito sa blank check kung saan po ito pong si Congressman Ungab at si dating Pangulong Duterte, kasama po si Vic Rodriguez na kumakandidato bilang senador at atin po siyang iboboto, nag-guest po sila sa podcast ni Baste Duterte. Napapanood po ito sa YouTube at sa Facebook. So doon po tinalakay po nila yung 2025 budget. At si Congressman Ungab, dati po siyang chairman ng Committee on Appropriation, yung dati pong pwesto ni Saldico. Siya po yung dating chairman diyan, Kung kaya't nung pagpasok po ng 2025, unang session ng Kongreso, kadalasan po binibigay doon yung report ng bicameral committee at yung GAA na pirmado na ng presidente, yung batas po natin ay yung 2025 budget po natin na isa batas na, nilalatag po yan, nilalagay po sa bawat lamesa ng mga congressman. May mga kopya po sila niyan. Dahil doon, si Ungab, dating chairman ng Committee on Appropriation, binusisi ngayon niya. May nakita sila doon na blanco. Kumbaga, hindi naka-specify doon yung project, yung amount, kung magkano ang gastusin dito sa project nito. Meron silang mga nakitang blanco. At ito'y naaprubahan na ng bicameral committee. At pirmado po ito ni Saldico at ni Grace po, which is the chairman sa Congress, si Saldico, chairman naman sa Senate, si Grace po, at yung mga member ng BICAM, mga senador at congressman, pirmado po ito. So, ibig sabihin, final na po. Yun ang binusisi ni Ungab. At nakita nga na may mga blanco. Bawal po ito sa constitution natin. And according to PRRD, pwede mong ireklamo ito sa Supreme Court at mayroong pagkakakulong. Kapag napatunayan ito, ay pwedeng makulong yung mga nagsagawa nito. Ngayon, dahil may akusasyon ang parte o kampo ni PRRD sa Malacanang, Sumagot ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung sagot. Ipapanood natin yung kaunting video. Ito po, pakinggan yung mabuti. Sir, kunin lang po namin yung reactions niyo regarding reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. So narinig nyo po GAA ang sinasabi po. Take note, GAA ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po BICAM, Magkaiba po 'yun. GAA. Okay, tuloy natin. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. It's a lie daw. It's a lie nga ba? Malinaw po Pinanood ko po itong video na ito doon sa podcast nga ni Baste Duterte. Hindi po GAA, General Appropriations Act. Ito po yung naisagawang batas na for 2025 budget. Hindi GAA ang tinutukoy nila PRRD. Ang tinutukoy po yung BICAM. Yung report ng BICAM kung saan may mga blanco. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi pinapayagan yun sa GAA. Hindi rin po pinapayagan sa BICAM yun. Kailangan naka-specify po yung project. Ano bang project ito? At magkano ba gagastusin dito?
Kaya lang, blanco. Kaya nga ang pagkakasabi ni Pangulong Duterte, para siyang blank check. Kumbaga, bahala na yung Malacanang na maglalagay dito ng amount kung magkano, kung ilang billion po ito. Billion po ito eh. So, mali po yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, mas laliman pa natin yung pagtatalakay dyan. So, ngayon po, ito naman po ang sabi ni E.S. Bersamin. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Fake news na ngayon si Pangulong Duterte. So, dito nakikita po natin na yung strategy ng Malacanang, ginugulo nila ang usapan. Nililito nila ang taong bayan. Mayroon pong sa kabilang banda, may ganun po na thinking tayong nakikita. So, ginagawa nila ng paraan yung sagot nila, no? At yung akusasyon, inililihis nila. So, ito naman ngayon sabi ni Salvador Panelo. FPRRD did not allege any blank item or one that has no particular program. He was merely expressing a legal opinion on the assumption that what Kong Ungab was saying is true. In the same way that PBBM response is also misplaced by being anchored on the wrong premises. Wala po sa hulog, no? Wala sa hulog yung kanilang sagot. Hindi natin alam kung sinasadya, no? Or hindi nila alam yung kanilang sinasabi. Ngayon, para patunayan po na ang sinasabi po ng kampo ni Pangulong Duterte ay totoo. Ay dito po sa video ni tumatakbong senador na si Vic Rodriguez. Subalit pag-usapan po natin yung ating pinag-usapan kagabi bilang suso doon sa inilabas yung expose ito ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tulong ni Congressman Sid Ungab. Yung nagpapakita na blanco po yung mga bilyon-bilyong halaga ng appropriation o allocation na nagmula sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon nung tinatawag nating GABO, yung General Appropriations Bill, na siya naman, nung enrolled bill na, siya namang inaprubahan at pinirmahan. Okay, pakinggan nyo po ng mabuti, na maririnig nyo naman siguro. Hindi na po natin ipa-flash ito sa screen. Ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-usapan. Pakita ko lang muna kasi nagiging mainit ang usapan at tila linilihis ng Malacanang. Oo. Yung expose na ginawa ni Pangulong Duterte, and I was present during that night. Tama. Ang pinag-usapan ho namin doon, ang nadiscover po ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blankong halaga pagdating doon sa final Bicameral Conference Committee report. Malinaw. Pagdating po sa final ng Bicameral Committee report, yun po yung tinutukoy ni Congressman Ungab. Mr. President, hindi po tinutukoy yung GAA. So, malinaw po. Bicameral Conference Committee report. Final na po iyon sapagkat ratified at pirmado ng mga miyembro ng Senado at ng House of Representatives. Pirmado yun ng puno ng delegasyon ng Senado. Pirmado rin po yun ng puno ng delegasyon ng House of Representatives. Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report. Mga kababayan, kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Ayan.
wala pong nagsabing blanco yung GAA, Oh. yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon, inilihis nila itong usapan. Mismo. Ang in-expose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ongab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan, Okay. tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una, nabasa po natin yung fake news na Malacanang. Wala daw pong blanco, yun po, blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taon ng budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1+1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Okay, panoorin nyo na lang po yung buong video dito po ni Vic Rodriguez. So nilinaw po ni Attorney Vic Rodriguez, hindi po yung GAA ang tinutukoy ng kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pong resulta report ng Bicameral Committee, yung BICAM, no? Kaya yung sagot po ni PBBM, wala sa hulog, nililihis, yung issue, wala sa topic. So, ang naiisip natin, 2 bagay o 3, no? Alam ba ni PBBM yung sinasabi niya? Kasi GAA yung pino-point out niya eh. Hindi GAA, no? Ang tinutukoy po, pauulit-ulitin natin dito, na ang tinutukoy ni Congressman Ungab ay yung BICAM, no? At si Ungab po ay dating chairman of Appropriation Committee sa Congress. Kaya kabisado niya po ito. So, alam ba ni PBBM yung sinasabi niya? Or, ikalawa, maaaring hindi alam ni PBBM yung sinasabi niya. Maaaring ginagago lang siya ng mga nakapaligid sa kanya. Maaaring siya mismo nililito, no? Inililihis ng mga nakapaligid sa kanya na ang sinasabi ng kampo ni Pangulong Duterte ay GAA, hindi naman GAA, kundi BICAM. Maaring niloloko siya ng mga nasa paligid niya para masagot niya sa lihis na pagsasagot, para rin maguluhan ang sambayan ng Pilipino, para lituhin ng mga tao. At ang nangyayari po ngayon, yung akusasyon ng kampo ni Pangulong Duterte doon po sa BICAM, wala na, no? Kumbaga, nalito na yung taong bayan, or nilito na nila. Hindi nasagot. Yun ang yun ang pangunahing strategy nila doon, na wag sagutin. Kasi siguradong mako-corner sila, siguradong checkmate sila. At yan po yung parang ginagawa nilang propaganda. Kita mo, nalilito na tuloy yung taong bayan. Yung tunay na dapat nila sagutin, yung sa BICAM, sa GAA ang sinagot. Di ba, panlilito yan sa taong bayan? So ngayon, yung akusasyon, hindi pa rin nila nasasagot. Or ayaw nilang sagutin, no? Ang strategy ng Malacanang, minsan, sasagot sa mga issue, pero minsan, mga 2 weeks pa bago makasagot. Minsan naman, sasagot agad, pero palihis yung sagot. No? Nililito yung taong bayan. So, yan po yung nakikita natin. Ginugulo yung usapan. So, iisipin po natin, alam ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung sinasabi niya? Kung alam niya, niloloko niya taong bayan. Nililihis niya, nililito niya. Kung hindi naman niya alam, ikagagawan po ito ng mga nakapaligid sa kanya. No? Niloloko siya mismo. Or, ang strategy ng Malacanang, may mga advisor kasi yan, o dito mo dalhin yung akusasyon para malito yung taong bayan.
Nakikita nyo? Hindi na nila nasasagot yung tinutukoy, yung mismong tinutukoy, nakakagawa pa sila ng propaganda. Ang napapalabas nila dito, sinungaling si Pangulong Duterte. Di po ba? Oh, yan po yung strategy nila. Kaya nga po, nagkamali si Pangulong Bongbong Marcos nakaraan, kahapon yata. 'Di ba yung tinanong sa kanya tungkol sa sex education na panukalang batas ni Hontiveros. Agad-agad siyang sumagot nang hindi niya pala napag-iisipan pa muna. Kanina, kinorek niya yung sarili niya. Napag-alaman nila, o niya, sabi niya, napag-alaman niya na mayroon palang portion doon kung saan tinuturuan o tuturuan yung 4 years old na magsalsal. Sumagot ka kahapon ba yun? O nung isang araw, sumagot ka, hindi mo pa pala nababasa, nabubusisi yung panukalang batas. Tapos ngayon, iko-correct mo sarili mo. Hindi po ba? Parang hindi nag-iisip. Dapat ang sagot doon, no comment. Hindi mo pa pala napapag-aralan eh. No comment ka na lang. Parang may sagot ka. Sagot. English. Tapos iko-correct mo ngayon sarili mo. No, nakuryente ka ngayon. Hindi ba presidente ka? Dapat dapat matalas ang pag-iisip mo. Hindi yung ganyan. Sumasagot ka na hindi mo pa pala napag-aaralan. O kagaya nito, parang hindi mo pinag-aralan. No. Sasagot ka ng mali. Maling-mali, wala sa hulog, wala sa topic. Nililito nyo lang. Ginugulo nyo lang usapan. Hanggang dito na lang po. Marami